Kinailangan ba nilang abutin ang prutas? O kasing taas nila ang mga puno? Nakatanggap ba sila ng lilim mula sa hardin? O sila ay masyadong matangkad? Gaano nga ba katangkad sina Adan at Eva sa Biblia? Sila nga ba ay mga higante? Ito ay maaring mukhang isang kakaibang topic para sa isang katanungan. May ilan na nagsasabi na sina Adan at Eva ay nilikha na mas matangkad kaysa sa karaniwang tao ngayon. Ayon sa isang teorya, sina Adan at Eva ay 15 talampakan ng taas o 15 feet. Sinubukan ng mga historians na suportahan ang teoryang ito gamit ang mga fossil records. Ayon sa kanila na sina Adan at Eva ay malamang na higante dahil may mga malalaking insekto at hayop noong sinaunang panahon. Ang teorya tungkol sa super-size Adam ay nagsimula sa fact na ang mga tao bago ang baha ay mayroong extraordinary long lives. Nabuhay si Adan hanggang 930 years old ayon sa Biblia. Nariyan din ang assumption na si Adan ay nilikha na mayroong superior intellect. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang humanity ay nagkaroon ng decrease sa kahabaan ng buhay, talino at ng height. Ang presence ng mga malalaking hayop at insekto sa fossil record ay nagbigay ng suporta sa teorya na si Adan ay napakatangkad. Wala tayong mga buto o labi ni Adan at Eva. Tulad ng marahil ay nahulaan nyo, ngunit mayroon tayong iba pang uri ng archaeological evidence na maaring magbigay ng clue kung gaano sila kataas. Halimbawa, mayroong mga discoveries ng massive insects and turtles dating back to prehistoric times. Noong 1940, ang fossilized wing ng Meganeuropsis americana ay nahukay sa Oklahoma. Ang insektong ito ay may wingspan ng halos 2.5 feet. At noong 2020, ang mga fossil ng mga giant turtles ay natagpuan sa Northern South America. Ang shell ng Stupendemis geographicus ay may sukat ng halos 9.5 feet long, mga 100 times ang laki sa pinakamalapit na kalahi nito. At huli, mga malalaking prehistoric birds. Ang mga tao na nagsasabi na si Adan ay mas mataas kaysa sa modernong tao ngayon ay nirarason na kung ang mga hayop ay extra big noong prehistoric times, bakit hindi ang mga tao? Now tingnan natin ang Biblia para sa mga clues na may kaugnay sa height ni na Adan at Eva. Bilang panimula, makikita natin ang mga accounts ng mga higante sa Old Testament, ang mga Amorite, ang mga Rephaim, at si Goliath the Philistine. Unang na-mention ang mga higante sa Book of Genesis, kung saan mababasa dito ang tungkol sa mga Nephilim. Sunod ay yung sa Book of Deuteronomy, mababasa dito ang tungkol kay Og, the king of Bashan, na may higaan na humigit kumulang 15 talampakan ng haba, na nagpapahiwatig na siya ay mayroong ganoong kataas na height kung tugma ang kama sa kanyang pangangatawan. Maaring nasa 13 talampakan ang taas ni Og. Ganito ang eksaktong nakasulat. For only Og the king of Bashan was left of the remnant of the Rephaim. Behold, his bed was a bed of iron. Is it not in Rabbah of the Ammonites? 9 cubits was its length, and 4 cubits its breadth, according to the common cubit. Ang isa pa ay sa Book of Numbers. Nasusulat na, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. O sa Tagalog, malalaking tao ang nakatira doon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. At sa Book of Amos nasusulat kung gaano kalaki ang mga Amorites, na hyperbolically inihahambing sila sa matataas na cedar trees. At ang huli ay ang tungkol kay Goliath. Inilarawan si Goliath bilang 6 cubits and a span, na mahigit 9 na talampakan ng taas. Mayroon ding paglitaw ng gigantism sa modern period. Halimbawa dyan ay si Robert Wadlow na may sukat na 8 feet and 11.1 inches bago siya mamatay noong 1940. The tallest man ever, ngunit kaduda-duda kung sasabihin na ang mga taong tulad ni Wadlow ay proof na si Adan ay matangkad. Ang ideya na si Adan ay isang higante ay nakahanap ng suporta sa Islam. Ayon dito sa hadith, isinalaysay ni Abu Huraira na sinabi ng propeta, Allah created Adam, making him 60 cubits tall. Ibig sabihin humigit kumulang 90 feet ang taas ni Adam dito. Sa kabila ng ilang mga claims ang teorya na sina Adan at Eva ay mga higante,
ay walang biblical evidence para suportahan ito. Wala tayong hint sa scripture kung gaano katangkad si Adan. Mayroong mga pagkakataon na tumatangkad ang mga tao ng napakataas. Ngunit ang paggamit ng mga anomalyang iyon upang magmungkahi ng isang tiyak na taas para kay Adan ay hindi nararapat. At ang pag-conclude sa average na taas ng tao, batay sa laki ng mga patay na insekto at reptilya, ay hindi rin nararapat. Ibig sabihin wala itong koneksyon. At marami ang nagtataka kung ano nga ba ang itsura ni Adan at Eva sa Biblia. Ang Biblia ay hindi nagbigay ng pisikal na paglalarawan kina Adan at Eva. However, sinabi sa Biblia they were created in God's image. Since inilarawan ng Biblia ang Diyos bilang perfect in beauty, iminungkahi ng mga Kristiyano na sina Adan at Eva ay nilikha ng maganda. Ang iba ay iminumungkahi na sila ay matalino, tulad ng Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit sila binigyan ng kapangyarihan over the rest of His creation. Pansinin, hindi binanggit ng Biblia na sina Adan at Eva ay nagmula sa isang specific race at hindi rin ito sinasabi sa atin kung gaano sila katangkad. Inilarawan ng Biblia sina Eva at Adan bilang walang mga suot noong sila ay naninirahan sa Garden of Eden. Hindi nila yun alam hanggang sa magkasala sila sa Diyos at kumain ng ipinagbabawal na prutas. Ngunit ano nga ba ang kanilang itsura? Ang ilang mga tao ay nagmumungkahi na sina Adam at Eve ay malamang nakamukha ng mga tao mula sa Middle East dahil naniniwala ang iba na ang Garden of Eden ay nasa Iraq. Dahil ang karamihan sa mga tao sa Middle East ay magaganda, iminumungkahi ng ilan na si Eva at Adan ay attractive. Bukod dito, iminumungkahi ng ilan na dahil nasusulat sa Book of Genesis na si Adan ay nabuo mula sa alikabok, maaaring mayroon siyang kayumangging kutis gaya ng kulay ng lupa. However, hindi ito malinaw na sinabi ng Biblia. Now, ang ibang mga theologians ay iniisip na sina Eva at Adan ay walang navels o belly button o sa Tagalog pusod katulad ng normal na tao. Ngunit bakit? Ang navels or belly button ay nabuo sa pamamagitan ng umbilical cord na nag-uugnay sa sanggol at sa kanyang ina. Si Adan at Eva ay direktang nilikha ng Diyos, kaya pinag-iisipan ng ilan na malamang na hindi nagkaroon ng pusod sina Adan at Eva. At kung tatanungin ang mga scientist, ano ang itsura ni Adam and Eve? Ang ilang mga sayantipiko ay hindi naniniwala na si Adan at Eva ay nag-exist, kaya wala silang pisikal na paglalarawan sa kanila. Ayon sa kanila, sina Eva at Adan ay metaphors, a figure of speech na ginamit sa Biblia upang ituro ang ilang mga theological truths. Gayunpaman, mayroong grupo ng mga scientist na Kristiyano na naniniwala sa existence ni Adan at Eva. Ipinahihiwatig ng grupong ito na dahil malamang na nagmula sa Iraq ang ating mga unang magulang, mas maitim sila kaysa sa modern Jew. At ipinagpapalagay nila na sina Eva at Adan ay malamang na mas maliit kaysa sa karaniwang tao dahil ayon sa kanila, ang pagtaas ng nutrisyon sa modern world ay konektado sa pagtaas ng height ng modernong tao. Ano sa palagay mo?